Samantala sa Senado, gumulong na ulit ang pagdinig sa Anti-Political Dynasty Bill. Para pag-usapan yan, live na magbabalita si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, ano-ano na yung tinalakay dyan sa Senado? Kaugnay nga dito sa isinusulong ng Anti-Political Dynasty Bill. Cheryl, yung Senate Committee on Electoral Reforms, meron itong isinagawang consultative meeting sa Pasig kaninang umaga kasama ang ilang mga local government unit organizations, student council representatives sa mga paaralan. At dito nabuksan ni Pasig Mayor Vico Soto na ang konstitusyon daw pinoprotektahan at ginagaranti na dapat lahat ng tao ay may equal access pagdating sa public service. Kaya ang panawagan ng alkalde, magtulungan na raw, magsanib puwersa na raw para maisulong na ang Anti-Political Dynasty Bill. Pagdating naman kay co-convener ng Anti-Dynasty Network na si Kiko Aquino D, sa nakikita niya yung extent daw ng Anti-Political Dynasty Bill, parang mas maganda raw na umabot sa 4th degree of consanguinity o abot ito sa hanggang pinsang buo. Ang pinaghuhugutan niya, siya raw kasi napapansin daw, maobserbahan daw na yung henerasyon daw ngayon, medyo kaunti yung bilang ng mga nagiging anak ng political family. So ang nangyayari, nagkakaroon din daw ng, on his case, may turingan daw sa mga pinsan na parang nagiging kapatid din. So dito niya pinaghuhugutan yung possibility na lumawak, mag-extend sa mga pinsan yung political dynasty na dapat pagbawalan. Kasabay din dyan, ang sinasabi rin, dapat daw simultaneous at successive. Ibig sabihin, pare-pareho, sabay-sabay man daw yan, sa iba't ibang posisyon man daw yan, dapat magkaroon na ng banning na iisang politiko lang ang manunungkulan. Pero dapat din daw pag-aralan dito yung sinasabing overlapping constituency. Ibig sabihin, parang titingnan, pwede naman daw yata ipagbawal na sabay yung senador at saka district representative o kaya naman senador at party list representative na magkakamag-anak. Pero sa usapin ng district representatives, okay naman daw, bagaman na magsasabay sila, pero parang dapat ang ipagbawal yung sabay na kongresista at gobernador o kongresista at mayor kasi itong mga kongresista rin daw ang kumikilati sa budget ng mga mayor ng mga munisipyo, kaya parang hindi raw yung tamang tignan at yan yung isa sa mga dapat pag-aralan pa. Cheryl. Bukod sa pagdinig sa Anti-Political Dynasty Bill, tinalakay din ngayon dyan sa Senado yung kakulangan sa classrooms. Ilan pa ba ang shortage natin at paano raw tutugunan ng DepEd ang problema sa classrooms? Cheryl, 165,000 na classroom yung pinaka nagiging problema sa ngayon. Pero ang nakikita rin issue dito, according sa naging report ng DepEd, no site ownership, limited na buildable space, incorrect targets, kulang daw sa investigasyon ng lupain, inaccessibility, procurement challenges, at karamihan dito ang nangyayari, over 2,000 schools nagpapacilitate tuloy ng multi-shifts na mga klase. As early as 5 a.m., meron na raw mga klaseng ginagawa para lang ma-accommodate yung dami ng mga estudyante pero kakulangan sa mga classroom. Ang pinakamarami so far, ang Metro Manila, ang NCR, 24,866 na classroom ang kinakailangan. Ang Region 4A, 31,000 na classroom. Ang BARM, 13,000. Pero ang nakikita nilang solusyon dito, yung public-private partnership kung saan for this year, hopefully, sabi ni Senator Bam Aquino, chairperson ng komite, ma-accomplish nila hopefully 26 to 30,000 na classroom. Dito rin nakikita yung build now, pay later, na pagka natapos ng mga pribadong magiging partner ng gobyerno itong mga classroom, over the span of 10 years, babayaran nila itong mga classroom na nabuo kapag nailipat na sa gobyerno. Cheryl. Maiba naman tayo, Merimon. Isa si Senator Amy Marcos sa mga itinuturong pasimuno ng tangkang kudita laban kay Senate President Tito Soto. May pahayag na ba ukol dito? Kagabi, Cheryl, naglabas ng statement itong si Senator Aimee. Ang sabi niya, hindi raw siya. Pinabulaanan niya yung sinasabing alegasyon na siya raw ang naging pasimuno ng tangkang kudita o pagpapalit ng liderato ni Senate President Tito Soto. Hindi raw siya ang kumumpas nito at katunayan, isa raw siya doon sa mga huling nakaalam at huling sumali doon sa hakbang ng minority para isulong yung pagpapalit ng liderato. At sinabi pa ng senadora, nagpapasalamat siya kay Senate President Tito Soto nung ibinigay sa kanya ang Committee on Foreign Relations kahit hindi raw siya part ng Senate majority. Pero ang sabi doon sa pahayag ni Senator Aimee, mahalaga raw malaman ng liderato na yung pagpapalit ng SP o ng Senate President ay napakaugong sa Senado dahil daw may pangamba ang ilang senador na nayayanig ang institusyon dahil sa mga kaso at kontrobersyang hindi raw dapat senador ang managot o ang nananagot. Cheryl. Nag-post ka makailan ng larawan si Senator Kiko kasama si dating Vice President Leni Robredo at iba pa nilang kaalyado. Ano raw ba ang napag-usapan sa mga meeting na yon?
Cheryl, yung isang umuugong kasi na question ng karamihan, baka raw may talks tungkol sa 2028 national elections pero walang naging kumpirmasyon sa kahit na sinong nanggaling doon sa rare lunch get-together at parang reunion nga nitong Liberal Party members at Akbayan na party members noong February 5. So kasama dyan sina former Senate President Franklin Drilon, sina former Vice President Leni Robredo, sina Senator Risa, Senator Kiko, Senator Bam, sina Representative Laila de Lima, Representative Chel Jokno, pati si former Budget Secretary Florencio Abad. Ang sabi dito ni Lenny, rare lunch out together daw with people na nakasama niya sa ilang mga naging laban. Ang sabi naman dito ni Representative Chel, catching up daw with friends na nakatrabaho daw nila. Ang sabi din ni Senator Laila de Lima, rare get together daw ito with friends and allies. Hindi raw maiiwasan na napag-uusapan doon or napag-usapan doon yung ilang mga issue ng bansa kabilang ang 2028 elections pero hindi naman daw napalalim yung naging diskusyon doon. Sabi naman ni Senator Bam kanina na nakapanayam lang din ng media, nag-catch up lang daw sila, nagkwentuhan lang daw sila at yung usapin tungkol sa 2028 national elections, ang importante daw ngayon magtulungan para raw mas-resolba yung mga isyong pumapalibot dito. Cheryl. Maraming salamat. Mobile Journal, Mary Mon Reyes.